Gianluigi Villa de Gracia Brose, no? Gulis bro, kini bro 5-3, nakasala ba si Ginoong Hesus aning bersikulo bro? Lihong kuno o basa ani bro, thanks sa pagbasa bro. Ay, simple, wala kasala bro, no? Ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya, wala sa kanya ang kasalanan. At basahin mo na, bago basahin ko rin na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Libro 5:3. Ito. O kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siya mga halad na sunugon. Dili lamang alang sa mga sala sa katauhan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala usab. So ating iakas ang upang maintindihan ang hilingan ni Jesus ang alandong Pangulong Pare. Sa 14 no, sa 15, sa 5, sa 4 to, no, sa 5. Ang tanang Pangulong Pare, gipili o gitudlo gikan sa katawhan. So, Pangulong Pare. At dahil dyan, sinasabi sa iba na ang Panginoong Hesus yan, no? Kasi dito sa 14, under sa Hebrew 4 ay malinaw na si Jesus ang halandong Pangulong Pare. Pangulong Pare siya. Ang tanang Pangulong Pare, ibig sabihin ang tanang Pangulong Pare. So, hindi nakasali ang Panginoong Hesus. Ito ay patungkol na sa na humaliling ng ating Panginoong Hesus na magharuga sa simbahan. Basahin ha? Ang tanang Pangulong Pare ipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga dasa o mga halad na mananap na sunugon tungod sa mga sala. So, hindi ito patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya Panginoong Hesus nagpapako sa krus para sa lahat ng kasalanan. Sanglit huyang man siya, ito ang patungkol sa Pangulong Pare. Sanglit huyang Pangulong Pare na maliban sa ating Panginoong Hesus. Sanglit huyang man siya, sama kanato, maluoy siya sa mga walay ibang kaangan o sa mga masalayton. Kung kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siya ang mga halad na sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawan, kundi sa iyang kaugalingong mga sala. Patungkol sa Pangulong Pare. Nang matapos ang Panginoong Hesus ay bumalis sa kanyang kaharian. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pare, kundi ang Diyos. Malinaw na lahat ng mga obispo, ang Santo Papa, kasi siya ang Pangulong Pare, ay pinili ng Diyos. Walay magpili sa iyang kaugalingon. Ito mga kapatid, isinir ko rin, no? Na tuwing mag-eleksyon ng Santo Papa, ang lahat ng mga obispo kardinalis ay nagdasal na sila ay gabayan sa Holy Spirit at maituro ang tamang maging Santo Papa. Yan ang sinasabi nito. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pare, kundi ang Diyos maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pag-aagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pare, kundi gitudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, na imo akong amahan karong adlaw. Bingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pare hangtod sa kanturan sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. So, ang sinasabi rito, ang tanang Pangulong Pare gipili o gitudlo gikan sa katawan o mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Ang ibig sabihin nito, itong patungkol ito sa Santo Papa na kailangan din sila maghalad para sa kanilang kasalanan. Hindi ito patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kasi Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Binanggit lang ang Panginoong Hesus rito kasi siya ay naging Pangulong Pare sa Christian religion o siya ang una. Basahin ko muna bago ko basahin na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan.
Mga isod kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong paligingnan si Hesus ang apostol o pangulong pari sa pagtuo nga atong yutan. So ang pag-alay ng mga bagay upang mapatawad ang isang kasalanan ay para lang yan sa tao o sa maging pinuno sa buong iglesia na wala iba kundi ang Santo Papa. Hindi yan para sa ating Panginoon Hesus. Kasi ang Panginoon Diyos, Diyos yan na nagkataong tao at dahil dyan wala siyang kasalanan. At basahin ang 1 Pedro 2:22. Itong sinabi. Simulan natin sa 21, no? Gitawag kamo sa Diyos aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo o naghatag kaninyong paligingnan aron inyong sundon. Wala siya mamakak wala siya makasala ni mamakak. Yan ang ating Panginoon Diyos. Kasi Diyos yan ang nagtatawag tao. So, ang ibig sabihin sa pahayag, bro, na patungkol sa Pangulong Pare, ay hindi yan patungkol sa ating Panginoong Hesus. No? Hindi yan patungkol sa pinuno, unang pinuno o Pangulong Pare sa Christian religion. Hindi yan patungkol. Nawala rin ba kundi ang Panginoong Hesus? Kundi ito ay patungkol sa naging sumusunod, sumunod sa ating Panginoon Sos bilang binunong pare sa kanyang iglesia. No? Yan ang ibig sabihin sa Hebrew 5:3. Hindi yan. Hindi ang Panginoon Sos. So yan bro, no? Ang sagot. Pero sa mga sikta na hindi familiar nila o hindi nila masyado intindihin ang context, magbigay kaagad sila ng konklusyon. Kaya panglapastangan ang kanilang ginawa. So yan. Okay. So wala nang tanong, no? So patuloy tayo. So ang oneness ay mali, no? Maling-mali yan. Mayroong Katoliko na ang kanyang paniniwala ay oneness at siya ay kawawa. Kasi mga kapatid, kahit hindi nalaman ng isang pare, obispo, Santo Papa na yan ang iyong pananampalataya o paniniwala, kayo ay excommunicated na. Natanggap na yung tinatawag na latay sentensya, automatic excommunication, na ikayag sa Canon Law 1364. Kaya mag-ingat tayo. Kung ano ay pinangaral sa simbahan, yan ang ating paniniwalaan. Kung hindi natin tayong paniniwalaan, umalis sa simbahan. Kaysa mo, ingo ka nga, kanang Trinidad. Katoliko man ko, pero di ko mo ito ng Trinidad. Di ka makakaili mo, bugtas na ka sa impyerno. No, pati mo sa'yo na. Sa Canon 1364 na ang lahat ng mga heretic, yung mga apostasy, yung mga ano pa yung isa, ay they are in course latay sentensya or automatic excommunication, no? Nakatanggap na sila ng automatic excommunication. Kaya mag-ingat tayo, no? Kung ano yung pinag-aral sa simbahan, yan ang ating paniniwalaan. Kung hindi natin intindihan, magdasal kayo. Kasi yan ang sinasabi kung hindi ko nakalimutan si St. Clement na faith seeking understanding, not understanding seeking faith, na paniniwalaan upang maintindihan, hindi intindihin upang mapaniwalaan. Kasi yan ang ipinayag ni St. Paul at inusahin na sa 2 Timoteo 2:7, itong sinabi. Panandunga kining akong isulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Dito nakabatay ang sinasabi ni kung hindi ko nakalimot, St. Clement na faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Kasi pag understanding seeking faith, it is not. So yan mga kapatid, no? So kung tayo ay kaalip sa simbahan at tinayo ng Panginoong Hesus, sumunod tayo sa ipinangaral ng simbahan kasi hindi tayo maging Christian kung hindi sa pamagitan ng simbahan. So sino ba tayo na sumuway sa ipinangaral ng simbahan? Kaya ang simbahan, dahil ang Diyos ay stricto, kaya sinasabi ng simbahan na yung mananampalataya iba sa ipinangaral ng simbahan, they are in course latay sentensya, no? Natatanggap na sila ng automatic excommunication. Yan, no? Kasi ang Diyos ay
istrikto at mawain. At basahin ha. At dito nakamatay ang Canon No 1364. Ito ang sinabi. Okay. 11:22 ng Roma. Ito ang sinabi. Makita na to din ang pagkamanuluyon o pagka-istrikto sa Diyos. Istrikto siya diyan to mga pukan apan manuluyon kalimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili, putlon kausal. Ito ang nangyari. Putulin. Ito ang nangyari na putulin ng mga nang-aral ng balik. Kasi may mga tulito akin na mayroon pa katuliko na hindi na nasasabi na walang adan ng iba, dili na tinuod. Katuliko ako, pero dili na tinuod na may adan ng iba. Itulo na sa simbahan aron doon ay basingan sa original sin. Hindi na tinuod na may uno lang ka mag. Hindi ka na lang isinilang sa iyo ina. No? So yan, no? So, ang Aglipay, mga kapatid, ay itinayo lang noong 1902. Ito ay itinayo ng isang Pilipinong pare na si Gregorio Aglipay at saka mayroon siyang kasama na si Isabelo de los Reyes. So ang kanilang ang kanilang itinayo ay pinangalanan nilang Philippine Independent Church or Philippine Independent Catholic Church, PICC. No? Yan ang kanilang pangalan. At ito ang kanilang mga pananampalataya. The rejection of the apostolic succession solely to the Petrine papacy. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ang Santo Papa, ang puli ni San Pedro, maulang ang mga sumusunod sa gahom sa mga apostoles. Ito, no? Kung ang ibig sabihin, supat sila, no? Ang Santo Papa, puli ni San Pedro o maulang ang naging sumusunod sa mga apostoles. Kasi sinasabi nila na sila rin ay sumusunod. So paano sila naging successor na sila ay sikta na? So, si San Pedro, mga kapatid, ay ang unang pinuno sa simbahan. Yan ay maintindihan natin sa lista ng mga apostoles kasi palaging number 1 si San Pedro. At basahin ha. Bago natin basahin ang na inabili ni San Pedro, ay inabili ng Panginoong Hesus kay San Pedro ang pag-aruga sa kanyang iglesia. So ating basahin, mga kapatid, ang San Mateo 10:4 na sa tuwing sinasabi ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga apostoles, palaging number 1 ang mahal na San Pedro. Sa Mateo 10:2-4, ito ang sinabi. Number 1 kanunay si San Pedro. Okay. 10:2-4. Okay, ito. Ang mga alan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon na ginganlan Pedro. So siya number 1. Ito pa. Sa San Marcos 3:16 hanggang 19. Si San Pedro pa rin ang number 1. San Marcos 3:16 hanggang 19. Number 1 pa rin si San Pedro. Okay, itong sinabi. 3:16. Bakit sila ang napulog duha na iyang ipili? Si Simon, ginganlan ni Jesus o Pedro. Si Santiago, si Juan. So number 1 pa rin si San Pedro. Ito pa, sa 4 Gospels, no? Number 1 palagi sa lista ng mga apostoles si San Pedro. At basahin pa rin ang San Lucas 6:13 hanggang 16. Okay. Sa pag-adlaw na gitawag niya ang iyang mga tinunan o gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya mga apostoles. Si Simon nga iya usab nga ginganlan Pedro. So number 1 pa rin si San Pedro. Palaging number 1 yan. Pero ang Aglipay hindi maniniwala, no? Na ang Santo Papa ay successor ni San Peter. Sa San Juan 21, ito na ang final, no? Sa tatlong gospel, number 1, palagi si San Pedro. Pero dito sa Council dyan, bago ang Panginoon Hesus bumalik sa kanyang kaharian,
ang San Pedro niya inahabilin ang sangkatauhan o ang kanyang iglesia. 21:15 hanggang 17. Ito ang sinabi. Huwag sila makakaon, ingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, higugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Siya nitubag, oo, Ginoo, nasayod ka ng higugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atin man ang akong mga dating kaldero. Unya, mingon na usag si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, higugma mo ba ako? Si Simon nitubag pag-usap, oo, Ginoo, nasayod ka ng higugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atin man ang akong mga kaldero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus mingon kang Simon. Mingon, Simon, anak ni Juan, higugma mo ba ako? Si Pedro nasubo, tungkol kay ipangutay naman siya ni Jesus sa makatulo, kung siya higugma ba niya? O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka, sa tanan, nasayod ka, ng higugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, ati mga ang akong mga kamero. So napakalinaw, nang unang binuno sa tunay na Christian religion ay si St. Peter. At si Pope Leo ay 267 na. Ngunit, ang naglipayan sa hindi man naniniwala na ang Santo Papa ay successor ni St. Peter. No? So, nireject nila yan. The rejection of the apostolic succession solely to the Petrine papacy. So, hindi sila naniniwala dyan. Ito ba? The acceptance, ito ang paniniwala nila, the acceptance of priestly ordination of women. Ibig sabihin, mayroon silang pare na babae. At yan ay napaka-baluktot. Bakit? Ang babae ay hindi maaaring mangulo sa katilingban. Kasi masahin, mabaliktad sa mga kapilya. Pero yung mga sa simbahan na tulad ng obispo, pare, hindi. Kasi masahin ang 1 Timoteo 2:12. Ito ang sinabi, na ang mga babae ay binawala na mangulo. At ibisahin ha, 1 Timoteo 2:12. Ito ang sinabi, dili ako mutugon na ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinunuha, kinanglan magpakahilom lamang sila. Ito ay patungkol din sa simbahan ha. Mga pahimangno o bayan sa pagsimba. Ito ang hiling. Malinaw. Kinanglan na ang mga sa 11, kinanglan na ang mga babae makakaton sa ilog o sa hingpit na pagpaubos. Dili ako mutugod na ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Pinunuha, kinanglan, magpakahilom lamang sila. Klaro. Kay ang giuna paglalang mausyanan o gisunod si Eva. So yan ang batayan sa simbahan na walang babae na maging pinuno. Pero sa Anglicans, mag-order sila ng babae. Pero walang pintayan kahit anong ordination na ginawa nila, walang pinta kasi sila ay peke. So ito ba? The free option of clerical celibacy. Ibig sabihin na ang pare maaaring mag-asawa. At yan ang napakamali. Kasi malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan na ang pare ay hindi maaaring mag-asawa nang siya ay upang siya ay mananatiling gumawa ng Santos Misa, mag-initiate ng baptism at iba pa. Ngunit kung ang pare ay mag-asawa, hindi siya pigilan. Pero wala na siyang panahon, hindi na siya bigyan karapatan ng mag-celebrate ng Mass, mag-baptismo at sa lahat ng mga gawin, no? Sa simbahan. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasabi na dahil sa kalihan ng Diyos ay mayroong hindi maaaring mag-asawa. At ibig sabihin mga kapatid, ang San Mateo 19:10 hanggang 12. 19:10 hanggang 12. Ang iyang mga tinunan ningon kaniya, kung mao kini may tabo tali sa banaw asawa, may pagdili na lang magninyo. Si Jesus nito ba, kini mao patulunan dili alang sa tanan. So ang pag hindi mag-asawa ay hindi para sa lahat.
Kung dili alam lamang niya itong nagyatagan sa Diyos nini, kay may nagkalain-lain mga katarungan na nung dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili kayo nakahimo pagminyo kay na tao makapunandaan. Ang ubang dili makaminyo kay gikapnan ang sila sa mga tao. O ang ubang dili makaminyo tungod sa ginharian sa langit. Siya na makahimo padawata ni ining akong gitudlo. Napakalina. Kaya si San Pablo dahil dyan nangaral na sundin niyo ako. Naka-decide din si San Pablo nga di po siya magminyo. Kaya nakalagad po siya sa Ginoo isip pare. At ito sa mga kapatid, ang 1 Corinto 7, 8 hanggang 9 na si San Pablo ay nagsabi, sundin niyo ako. Or ano ba yung sundin ninyo ako bilang halimbawa kung sa ganong pagkasabi, no? Ito ang sinabi. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo kun dili usa ka pagtugot. Maayo unta kun kamong tanan sama pa kanako. Apan ang usag-usag yatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ingon ko kamo nga mga dili minyo o mga byuda, mamayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako. Napakalinaw. Bakit sinasabi ni San Pablo? Kasi siya ay naglingkod ang Diyos bilang pare. At basahin ang Roma 15:16. Sa akong pagkasalugo ni Kristo Jesus sa paglalagad sa mga dili Hudiyo, nag-alagad ako ingon na pare. Ang pagwali sa may balita, naggikan sa Diyos. Aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Diyos, ingon nga halad na gibaraan sa Espiritu Santo. Yan ang batayan. Yan ang dahilan bakit si San Pablo ay hindi nag-asawa kasi siya ay naglingkod bilang pare. At kanyang ipinangaral din na dahil sa asawa, ang lalaki na maglingkod sa Diyos ay mabahin, mahati ang kanyang panahon. At ibasahin mga kapatid, ang 1 Corinto 7:32. Buon ko nga may ikay kamo sa kabalaka, ang lalaki na niliminyo magtagad sa buhat sa Ginoo. Kay mankamot man siya sa pagpaymuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang, kay buot siya magpaymuot sa iyang asawa. Nakalinaw. Kaya sinasabi ni San Pablo, ituloy natin sa 38, na ang mag-asawa ay mabuti. Ngunit ang nakadesisyon na hindi mag-asawa ay mas mabuti pa. Sa 38, busa ang tao nga magkigminyo sa iyang hinigugma ng buhat o maayo. Kapag siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat o mas maayo pa. Pero ito pa ang mas higit mga kapatid. Bakit hindi mag-asawa ang pare? Dahil gusto ng Diyos na ang mga lingkod, ang kanyang mga lingkod ay putle. Walang asawa. At ito sa'yo ang 2 Corinto 6:6. Itong sinabi. Gipakita na mo nga kami mga sulugoon sa Diyos, pinagi sa among kaputle. Kaalam, pailog, kaluoy o pinagi sa Espiritu Santo o sa among matuod na gugma. Gipakita na mo nga kami mga sulugoon sa Diyos, pinagi sa among kaputle. Ano ang ibig sabihin niyan? At basahin ang Pahayag 14:4 na ang pagiging putle ay dahil wala siyang asawa. At basahin. Pahayag 14:4. Ito ang sinabi. Kini sila nagpabiling putle kay wala man sila makighilawas sa mga babae. Wala sila magminyo. Yan ang batayan bakit ang mga pare ay hindi mag-asawa. So malinaw, no? Ito pa, 1 Timoteo 4:12. Sinasabi rin dito na hindi mag-asawa. 1 Timoteo 4:12. Kasi ang batayan sa Aglipay, yung 1 Timoteo 3:2, at ibasahin yan ha. 1 Timoteo 4:12 muna. Ito ang sinabi. 4:12. Ayaw ito ko na tamayon ka tungod sa imong pagtabatanyon, hinunua, imo ang imong kaugalingon na paniginan sa mga magtotoo sa imong pagpanunti, kabalaan sa gugma, sa pagtuo, o sa kaputle. Kaputle pa rin ang sinasabi. Now, ang batayan sa mga kalibayans na maaaring mag-asawa, itong 1-3-2 at linawin natin ito mga kapatid. No? Ito.
kinahanglan dili masaway ang pangulo sa iglesia o usaray iyang asawa. Sa ibang salin, obispo ang ginagamit. Dito, pangulo. Kinahanglan dili masaway ang pangulo sa iglesia o usaray iyang asawa. Maugdang siya, mapugnanon sa kaugalingon o mahigugmaon sa kalinaw. Kinahanglan mabiabihon siya sa mga lumunoong diha sa iyang balay o maantigong mutudlo. Kailangan isa lang ang asawa. Ito ang batayan sa mga sitang pastor. Pero ano ang sakit? Ano ang paglilinaw natin dyan? Mga kapatid, ang sinasabi dito na kailangan isa lang ang asawa, kung tingnan natin ang ating binasa kanina, parang kontradiksyon na. Ang Bible sa nagsasabi na hindi kayo mag-asawa dahil sa karayaan ng Diyos. Pero bakit sinasabi ni San Pablo dito na kailangan na pinuno sa iglesia ay isa lang ang asawa? At basahin niya ha. At ano ba ang ibig sabihin ni St. Paul sa kanyang sulat para kay San Timoteo? Na sinasabi kailangan isa lang ang asawa ang pinuno. Mga kapatid, ang sinasabi niyan ay ang mga pare na kabilang sa Judaism religion na naakit at naging Christian. At dahil sa Christian ay kailangan isa lang ang asawa, kaya sinasabi isa lang ang asawa. Kasi ang mga pare sa Old Testament ay mayroong asawa at maaari ding 2, 3, 4 ang asawa. At isunod yan ng pagbasa. So dito mga kapatid, sa Gawa 6:7, nilinaw na mayroong mga pare sa Hudiyo na naging Christian. At sila ang ibig sabihin doon sa 1 Timoteo 3:2. Di ba sa'yo na? Buha Gawa 6:7, ito ang sinabi. Busa mi padayon pagkailap ang pulong sa Dios. Ang mga tinunan dito sa Jerusalem nga tanam o kadaghan o daghan kaayong mga pare nga nanoo. Daghan kaayong mga pare nga nanoo. Sino ba yung mga pare niyan? Sila ay pare sa mga Hudiyo na naging Christian. At dahil sila ay may asawa, kaya sinabi ni St. Paul, kailangan isa lang asawa ha? Kasi sa Christian religion, isa lang ang asawa. At bakit itong mga pare ang sinasabihan ni St. Paul? Kasi sila ang may karanasan na mag-aruga ng grupo o katilingban. Kaya priority sila na maging pinuno sa katilingban. Ano ba yung katilingban, no? Sa community. Yan mga kapatid. Pero matapos ang mga pare sa mga Hudiyo na namatay, na tuwing sila ay namatay na, wala ng mga pare na mayroong asawa. Wala na. Kasi ang aral ng Bible ay kailangan walang asawa. Yan, no? So, sa mga Hudiyo, mayroon bang asawa ang mga pare? At ito sa'yo ng Exodo 40:12, kung hindi ko nakalimot, ha? Sorry, San Mateo al Exodo 28:41. So, ang mga pare sa Hudiyo ay mayroong asawa. Exodo 28:41. Malinaw ito yung ayat, ha? Exodo 28:41. Ito. Ipasulog kining maong mga biste sa imong igsoon nga si Aaron o sa iyang mga anak nga lalaki o dihugi ordinahe. Ito, magbasa na ordinahan ang pare. O dihugi ordinahe o ihalad sila aron mag-alagad sila kanako ingon na mga pare. Ipasulob kining maong mga biste sa imong igsoon nga si Aaron o sa iyang mga anak. So si Aaron ay isang pare na mayroong mga anak kasi siya ay may asawa. O diyogi ordinahe o ihalad sila aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pare. So ang mga pare sa mga Hudiyo na na-convert into Christian,
dahil sila mayroong asawa, at dahil sa Christian ay mag-isa lang ang asawa, kaya sinasabi ni San Pablo na kailangan ang mangulo sa iglesia isa lang ang asawa. Kasi akibalikan, ang mga pare sa Old Testament ay mayroon ng karanasan na magdumala ng katilingban, kaya sila ang priority na magdumala sa katilingban sa Kristyanismo sa panahon ng ating Panginoon Hesus o sa mga apostoles. Yan mga kapatid. So, hindi na ibig sabihin na ang pare ay kailangan ay pwedeng mag-asawa. Hindi. Kasi labag yan sa utos ng Panginoon Hesus na kailangan maglingkod kayo sa akin ng putli, walang asawa. So, malinaw, no? So, ang Lipayans, pare man to si Gregorio, ngunit i-deny na niya ang transubstantiation. Hindi na siya naniniwala na ang Hosea ay katawan ng Panginoon Hesus. Okay. Si Anado, no, kapatid natin sa Santo Tomas, no? Kapatid, ang ipasabot nimo sa Hebrews 5:3, dili ang Ginoong Hesus, ipasabot ana kay bisan isa wala jud makasala ang Ginoong Hesus tungod kay Ginoo man siya, ang ipasabot ana dili siya. Okay bro, very good bro, no? Thank you very much for watching bro. Maraming salamat bro, si Anado, no? So yan ang ipinangaral ng Agripay. So ba, so, hindi na si Gregorio Agripay nang siya nagtayo ng grupo, hindi na siya naniniwala ng transubstantiation. Baka sa isip ko, yan ang dahilan bakit siya ay umalis. Kasi alam ng Diyos na hindi buo ang kanyang paniniwala sa transubstantiation. Kaya naging suwail siya at siya umalis sa simbahan. Baka ito ang dahilan. So, ang katawan ng Panginoong Hesus, ang transubstantiation ay nangyari yan. Kasi sa Ebanghelyo ni San Mateo, ating mababasa ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa chapter 22 verse 19, no? Hanggang 20, ito ang sinabi. Unya gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Diyos. Unya gipikas-pikas niya kini o gihatag kanila nga nagingon, mao kini ang akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Nagihatag alang kaninyo, mao kini ang akong lawas. Hindi sinasabi ng Panginoon sa ito ang simbolo ng aking katawan. Hindi. Ito ang aking katawan. At sa pagsasabi ng Panginoon Hesus na yan ay nangyari ang transubstantiation. Ang transubstantiation ay yung proseso na ang pan ay naging katawan ng Panginoon Hesus, ngunit ang kanyang forma or sa ang paningin ng tao ay nanatiling pan, ngunit ang kanyang substance ay katawanan ng Panginoon Hesus. Yan mga kapatid. At saka yan din ang nangyari sa bino. Na bino pa rin ang kung tingnan, ngunit ang substance niyan ay dugo na ng ating Panginoon Hesus. At nilinaw yan ng ating Panginoon Hesus sa Juan 6, 50, 51, 54 hanggang 56. At saka sa 1 Corinto 11:23 hanggang 30 at saka 1 Corinto 16. Nilinaw yan ni San Pablo. Ito, unang basahin natin muna ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus na tunay ng kanyang katawan ang pan at bino. At ito ay nangyari dahil sa transubstantiation. Ang transubstantiation ay mangyari lang kung ang pare sa tunay na simbahan ang magkonsagra. Yan mga kapatid. Kasi ang simbahan ay mayroong kapangyarihan. Basahin natin din yan, ha? Ang simbahan ay mayroong kapangyarihan. 1 size 50 size 50 hanggang 51. Ang mukha mo sa pan, nagikan sa langit, dili mamatay. Dali man mo ano siya ng klasiya sa pan, di man mamatay ang mukha. Basta-basta na. Ako ang man nagikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Ang mukha o nining pan, dili gayon mamatay. Ang mukha o nining mong pan, dili gayon mamatay.
Kamu mga protestante, kaon daw mo niyang loaf bread, o di ba mo mga matay? Diyan sa bikini, palit na mo. Kaon daw mo niya o ganang na sa pala niya, amunay, di ba mo mamatay? Pero ang pan na naghatag sa nabuhay na walang iba po niyang Panginoon Isos, malinaw na hindi mamatay ang tao kung kumain siya. Ito, pakibalikan ha. Ako ang panlagikan sa langit na naghatag sa kinabuhi. Ang mukhaon na yung panili kayo mamatay o ang pan na akong ihatag. Mao ang akong unod ang mabuhi ang kalibutan. Napakalinaw. Dahil dyan, mayroong mga Christian noon na nagdalawang isip, nag-atuliri. Totoo ba ang sinasabi ng Panginoong Sos? Kaya sinasabi niya, sa simitayos, nakalit ka niyo, mainit ka pa naglalisay sa mga diyo. Kung saan manilig tawanan, paghatag ka na ito sa iyong lawas, anong kanoon? Nangutanan sila, si Jesus Mingon. Sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukhaon sa unod sa anak sa tao, dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabato ng kinabuhi. Ang mukhaon sa akong unod, mo inom sa akong dugo, may kinabuhi walay katapusan. O banaw mo siya sa katapusang adlaw. Napakalinaw. At dahil dyan, nilinaw ni San Pablo na ang kanilang binahagi, hinati-hati ay katawan ng Panginoon Sos. At inasahin mga kapatid, ang 1 Corinto 10:16. Ito ang sinabi. At saka sa 11:23, 27 hanggang 30. At basahin din natin na ang simbahan ay mayroong kapangyarihan. Dahil dyan, magawa niya ang transubstantiation. Ito ang sinasabi. Ang kupa sa panalangin, nato mo din ipasalamatan nato ang Diyos. Dili ba kini pakigambit manato sa dugo ni Kristo inig inom nato gikanining kupa? O dili ba pakigambit manato sa lawas ni Kristo inig kaon nato nining pan nato gipikas-pikas? So ang iba kasi nang doa gi-question sila ni San Pablo, malawas man ni Diyos ni Jesus. So ito pa sa 1 Corinto 11, kung paano naging katawan at dugo ng Panginoong Sos ang pan at bino. Ito ang sinasabi. Kaya nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagdulunan na akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Sos sa gabi nga siya libudian ni kuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya kini og bingon. Mao kini ang akong lawas na gitugyan alang kaninyo. Buhatan ni kini ang paghandong kanako. Sa pamagitan sa pagsabi ng pare sa mga salitang ito, mangyari ang transubstantiation. At dahil yan, kasi katawan ng Panginoon Diyos at kanyang dugo, hindi na maaring bukalawat lang tayo na basta-basta. Kailangan mag-examine tayo sa ating sarili. Mayroon ba tayong mortal sin o wala? At kung mayroon tayong binyag sin, kailangan pag-start ng misa, nandiyan ka upang maka-appeal ka sa general confession. Kasi kailangan i-prepare natin ang ating sarili sa pagtanggap sa katawan ng ating Panginoon Diyos. Ito ang sinasabi sa 1 Corinto 7, sa 11:27. Busa mo kaong sapan sa uminom sa iyong kupa sa pagi nga dili takos. Ibig sabihin, hindi angayan. Nakasala ba ito sa lawas o sa dugo sa Ginoo? Imagine, nakasala ba ito sa lawas o sa dugo sa Ginoo? Busa kinahanglan na ang matang usa magsusi sa iyang kaugalingon o unya mo kaon sa pan o minom sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kaulugan sa lawas sa Ginoo, malinaw ha? Kay kung dili niya ilhon ang kaulugan sa lawas sa Ginoo sa iyang pagkaon sa pan o pag-inom sa kupa, gisilota niya ang iyang kaugalingon. 30. Mao hinungdan na daghan kaninyo nagmasakiton o nagmaluyahon o daghan ang nangamatay. Ito mga kapatid, at i-share ninyo, maraming nagsasabi, uy, nagpa-doktor, makuha may findings ang doktor, di barang siguro ka, patatos barang, huwag hapon. Sabot na, totoo na. Kaya barang nandito na, pero yung mga ano ba yung tambal, hindi yan. So, ang dahil siya ay kumain sa katawan ng Panginoon Diyos na hindi siya takos. Kaya siya ay nagsakit. So, yan, no? So, kailangan mag-examine. Now, ang simbahan ay mayroong kapangyarihan na gumawa sa pan at bino
na maging katawan at pagdugo natin, Panginoong Diyos. Kasi ang simbahan ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Ating basahin ng Efeso 1:19. Ito ang sinabi. Dugang padinig ipanginawag ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ani at kanato nga nagtuo kaniya kining gahoma mao nga ani at kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo. Napakalinaw. Ang simbahan ay mayroong kapangyarihan ay binigay galing sa Diyos. Kaya ang simbahan, ang mga pare ay mayroong kapangyarihan na gumawa sa pan at bino nagto sa katawan at dugo ng Panginoon Diyos. So, hindi basta-basta, no? So, ang sinasabi ni Gregorio Aglipay na hindi totoo ang transubstantiation ay kanyang pag-iisip lang yan kasi siya ay sikta na. So, yan, no? So, totoo na kasi mga kapatid, kung tingnan natin ang mga miracles, no? Mga milagro, sa Austria, marami sa Japan. Maraming beses na nag-miracle ang Austria. So yan, no? So, mali-mali si Gregorio Aglipay sa kanyang sinasabi na hindi totoo ang transubstantiation. Ito pa ang sinasabi, ang ipinangaral ng Aglipayans, no? The advocacy of contraception. Ibig sabihin, sila ay sang-ayon sa contraception. Artificial na contraception, yan ay bawal sa simbahan. Kasi ang nais ng Panginoong Diyos ay dumami ang tao. Kaya, ang simbahan hindi nangaral ng artificial. Pwede kayo mag-control, ngunit huwag lang ang artificial kasi yan ay labag sa kalooban ng Diyos. At ito tayo mga kapatid, na ang nais ng Diyos ay dumami ang tao sa mundo. At dahil dyan, hindi natin pigilan na mag-asawa ang ating mga anak. Ito tayo, ha? So, sa Genesis 1:27-28, malinaw. At sa Jeremias 29:6, ating basahin din. So, dito mga kapatid, mababasa natin na mali ang ipinangaral ng Aglipayans na sa ngayon sila sa artificial na contraception. Kasi yan ay pagkontrola sa buhay sa mundo. Ito ang sinasabi. 27. Busa gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama sa iyong dagway, o ipanalanginan niya sila, bingon ang Diyos, panganak kamugdangan, aron malukok ang kalibutan sa inyong mga liwat, o sila'y magbuot din eh. Kamoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, o sa tanang hati-halas na mananap. So, ang nais ng Diyos ay dumami ang tao. So, hindi naman tayo mabalaka na dumami ang tao sa mundo. Bakit? Kasi tuwing tayo ay maging matanda, mamamakay man tayo. So, mabawasan na po ng tao. At ko ba rin mo, kung tulta kayo, mapuno ang gano'n na kayong tao, mapuno ang kalibutan. So, kung direksyon na, sa kalooban ng Diyos na nais niya na mapuno ang kalibutan ng tao. Di ka naman tayo ng Diyos, susundin natin yan. Kung hindi tayo sumunod sa Diyos, balhin dito sa kalibutan sa Juan, ayaw dito sa nilikha ng Diyos. So, basahin natin mga kapatid ang Jeremias 29:6 na ang nais ng Diyos ay dumami ang tao, kaya sabi niya, ayaw niyo pogi ang iyong mga anak ang ninyo. Ay, ang gusto na ko, kung sa kanyang pagkasabi, mudanghan mo. Itong sinabi, ha? Jeremias 29:6. Pagminyo aron mo sanay kamo, o ang inyong mga anak, paminyo ausab, aron makabaton silang mga anak. Kinahanglan mo daghan kamo, o dili mo kunhon. Kinahanglan mo daghan kamo, o dili mo kunhon. So, tulad na nangyari sa ibang bansa ngayon, hindi lang natin banggitin yung tinatawag nilang two-child policy. Ngayon, wala na. Wala na sila ang mga batanon, mga tigulang na, at saan sila ang anak ng mga tao na magsilbi sa kanila sa mga bansa tulad ng Pilipinas. Kasi nagkontrol sila. So, hindi tayo
mabahala na mapuno ang kalibutan kasi ang Diyos ang magbuot sa tanan. Hindi tayo mabahala bakas natin kasi ang Diyos ay nagbigay ng limitasyon sa ating buhay. Ating basahin ang ibig sabihin, huwag tayong mabahala kasi tuwing tayo ay tuwing tayo ay tumanda, mawawala tayo sa mundo kasi mamamatay tayo. Ating basahin mga kapatid ang Genesis 6:3. Ito ang sinabi. Kaya ang Ginoo dili ko tungkutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kantoran kay tao lamang siya. Sukad karon putong na tayo sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. Okay. Na mayroon tayong limitasyon kaya huwag tayong mabahala kung mapupuno ang mundo kasi tumanda man ang iba at mamamatay at dahil sa kahirapan ngayon natin hinaharap, ang tao ay sinasabi na ng Diyos na hanggang karamihan ay mamamatay na sa 70 hanggang 80. Ito basahin ng Salmo 90. Kapituan katuig lamang ngayon ang akong mahabtan 70. Tingali kawaluan 80 kung ligon kami. Apan pulos lamang kagulanan o kasangok ang among makuha. Kunya matapos kini o kami manaw. Ngayon, nana sa 70 nga to sa 80 ka mamatay na. Lalo na kung magpabaya tayo sa ating katawan. Ang iba, kumain ng litson, halos hindi na usapon. Litson ng tulon, nang kem-kem na yun. Nang biyahe dito sa sementeryo. So, kita mabalakang mapuno kang mutan eh. Bubiyahe naman ta. No? Halimuban mo, kao no humba, muna nag-usap na bagunusam. Magkapamista gani, di na mo tanos kanon, humba na lilingon. Usap na yun, lekson, di na, usapon, dito ng tulon. Graduate na yun, kaya na lang magbatayon. Kiang-kiang, di lubog, di nakalihog, nakuruntian, nambo na, kailan na, patatake, buha. Unang, ako ba lahat sa mga mapuno sa limutan ng may Ginoo, iyahan na eh. Kaya ubad manang sayop ng aglipayan sa ayon, uyon sila ng contraception artificial. Di ba natural way. Huwag lang artificial kasi labang yan sa kalooban ng Diyos. Wala ka naman tayo kalbutan na may Ginoo. Still lang. Okay. So yan mga kapatid, no? So ang aglipayans ay huwag na grupo kaya hindi dapat aliban kung kaligtasan ang pag-uusapan. Yan mga kapatid.